irrigation project sa Bohol at iba pang proyekto na makatutulong sa flood control. Ating tatalakayin kasama si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Admin Guillen, magandang tanghali po. Hello, magandang tanghali po. Sir, pinasinayaan kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol. Paano po ito makakatulong sa pagpapalakas po ng agrikultura sa lalawigan? Alam naman po natin pagdating po sa food production, of course, number one na kailangan niya itong supply ng tubig. Ano po? Kung meron ka ng reservoir, meron ka ng impounding dam, ay mas matatag po ang supply ng tubig at sigurado nakakapagplano po tayo. So ito po ay makakatulong po sa irigasyon ng atingទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងឃើញនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនបានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលសំខាន់ៗជាពិសេសប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរួមទាំងជំនួបទ្វេភាគីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនហើយតាមរយៈដំណើរបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់សូមអរគុណលា Sa apat na barangay mula sa bagong sistema ng patubig na ito, gaano kalaking pagtaas ng ani mula sa proyektong ito? Dati po ay sahod ulan lamang sila, no po? Alam naman natin pag sahod ulan, hindi yung yield ng kanilang production dahil na minsan uulan, minsan hindi. So nai-stress yung halat ng rainy season. Ganon din po sa dry season. Ano? So ang makakapagtanim po sila ng at least 3 times ano po yung kanilang cropping intensity dahil nabanggit ko nga po yung iba ay nagka-high value crops pa. Yung magtanim ka lang ng mga gulay, iba nasa tuma eh. So malaking bagay po talaga ito. Matitiyak at reservoir, yung mismong reservoir, pati naman po yung irrigation system ay weatherproof na hindi siya maapektuhan bagyo ng baha at iba pang kalamidad. Alam niyo po kasi ang kagandahan ng impound. Meron kang sense of control yan eh. Yan po ang maganda na, alam niyo, di ba lagi kong sinasabi, anything that you cannot control, you cannot manage. Meron kang certain kind of control doon kasi nga pagka darating ang malakas na ulan, di bibitawan po na natin yung tubig, magpe-pre-release. Pag doon sa dam, meron tayong tinatawag na spillway. Ano po? So, yun po yung ating doon sa ating dam. At sigurado po tayo, yung ibang dams ka natin, na earthfield dam, katulad ng Magat, katulad ng Pantabangan, inabot na ng more than 50 years po yung mga ito po yung dam natin. Sir, may plano ba ang NIA na dagdagan pa ang saklaw ng irigasyon para makinabang din yung iba pang barangay o kalapit na bayan? Tama po yun. Ano po, kaya nga po ang sinasabi ko sa mga engineers natin,
Meron kasi tayong sistema ngayon sa pagsasaka, yung alternate wetting and drying technology. So by doing that, nakakatipid po tayo ng at least 30% po ng patubig natin. So pwede tayong mag-increase ng kahit na 100 hectares pa doon sa ating area po ngayon na nasasakupan. Bukod doon, pwede rin po kami kasing maglagay ng solar pump irrigation doon sa mga tail end ng system natin para makadagdag po tayo ng patubig. So, marami pong pwedeng gawin. Basta po may pondo po tayo, yun po yung ating tinitingnan palagi. Sir, kadalasan po kapag matagal ng isang proyekto, ang palaging sinasabing problema yung mga kanal kunyari ng irrigation system ay kailangan kumpunihin, suporta reservoir ay kailangan ding ayusin. So, paano po natin matitiyak na tuloy-tuloy po yung paggamit at patuloy na makakabigay ng pakinabang itong system na ito given na kailangan po siyang constantly i-monitor for maintenance? Alam niyo po kasi ang very unique sa NIA, bago pa lamang magsisimula ng project, binubuo na natin yung ating mga irrigators association. Una, para ho i-monitor yung paggawa ng project. Pangalawa, sila ho ang mag-accept. Pangatlo, sa operation and maintenance. Kaya po sa NIA, wala po yung tinatawag mga ghost project dahil po natututukan po talaga ito mula sa paggawa hanggang sa operation and maintenance. Ganun pa man po, para matulungan din yung ating mga IAs sa operation and maintenance, di ho ba taon-taon ay nagdadagdag ang ating Pangulo ng heavy equipment sa NIA kung makatulong po sa maintenance ng ating mga irrigation canal. And hindi lang yun, meron na tayong mga dump trucks, meron pa tayong grader para naman doon sa ating mga service roads. Kaya maganda po ang samahan ng NIA, ng mga farmers, yung ating mga end users, at suporta po natin sila sa heavy equipment para po sa maintenance. Sir, meron pa bang katulad na reservoir irrigation project sa iba pang probinsya na kasalukuyang pinaplano or ongoing project ng NIA, pati na rin po yung iba pang dam na alam ko ay may mga nakapila pa po kayong proyekto? Marami po ma'am. In fact, sa Bohol pa lang, patapos na rin kami dito yung isang dam natin, yung Mabini Kayakay. Tapos meron pa ho tayong sinisimulang dam na ginagawa ngayon, yung Bunot, nakaraon. Meron din tayong ina-enhance na dam. Magugulat tayo pag nakita yung dam na yun. At sa ibang mga probinsya po, marami rin dito sa Quezon, sa Quipon. So, alam niyo po, sa lahat, sa Luzon, Visayas, Mindanao, marami po ang niyang ongoing po ng mga dams natin. At lalo na po yung ating mga diversion dam na kasi madaling gawin ito. At ito pong ating mga solar pump irrigation projects. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you, sir. Thank you rin po. Maraming salamat po.